So ano muna tayo no sa stock investing. Pero bago tayo pumunta mismo sa stock investing, kailangan munang malinaw sa atin bakit ba tayo nag-i-invest, no? So ano ba yung mga reasons natin para tayo ay nag-i-invest? At ito yung mga malabong sagot na parati kong naririnig. So number one, para dumami o lumago yung pera ko. Hindi yan hindi yan malinaw sa akin dahil nga ang parang, oh, bakit mo gustong dumami yung pera mo at saan mo yun gagamitin? Actually, yung kung masasagot mo kung saan mo gagamitin yung pera mo, then yun yung maganda na purpose niyan. Tapos, ang isa pa na sagot nila ay para yumaman. Pero again, yung pagyaman ay iba-iba yung ibig sabihin niyan sa atin, ano? Ano ba yung idea mo ng pagiging mayaman? Ano ba yung dapat meron ka para ma-achieve mo na at na-achieve mo na, tapos pag na-achieve mo na yon, masasabing ikaw ay mayaman na, no? Tapos, ang iba naman nagsasabi na, ayan, wala lang, 'di ba? Yan yung kanilang sagot, no? Bakit ba um, kung bakit sila nag-i-invest. So, pag yan yung mga sagot ninyo sa akin, hindi magiging, hindi ako makakapagbigay kung ano yung magandang investment para sa inyo. Okay? So, isa pang paraan para masagot natin kung bakit ka nag-i-invest, no? At ma-relate natin ito sa ating buhay, ay kung sasagutin natin ng tanong na, what makes you happy? Bakit ka, ano yung nagpapasaya sa'yo? Kasi yung nagpapasaya sa'yo, usually, nakalink yan sa mga priorities natin sa buhay. Okay? At nung nagtanong tayo sa ating mga, nag-survey tayo, ano yung mga priority life goals ng mga Pilipino? Ang mga sinabi ay, ayan, 55% retirement, 15% sariling bahay, mapagtapos ang anak, magkanegosyo, at mabayaran ang utang. So dapat, ang gagawin natin, ima-match natin yung ating mga goals, life goals, doon sa investments. Kaya ang tanong dyan ay, tama ba yung co-op share capital o kaya ang stock market, no? Para sa life goal na gusto kong ma-achieve, di ba? So, yon. Ang isa din na kailangan, reminder lang ha, dapat sexy investments ang framework natin, which means iuunahin natin na dapat secure yung ating investment, makakatulog tayo ng mahimbing at hindi tayo mangangamba na mawawala siya, encashable siya or liquid, pwede siyang maging cash, mabilis maging cash. May X factor, ibig sabihin ito ay may social and environmental objectives at saka may yield or returns. At syempre, lagi kong sinasabi, dapat nating inuuna yung sex part na yan, yung security and cashability and X factor, bago natin iisipin yung yield. Ayan ha? So, dapat choose tayo ng sexy investments. So, yung sexy investments natin yan ha?